Si Marco ay isang masayahing construction worker. Laging may ngiti sa labi at kahit gaano kabigat ang trabaho, hindi nawawala ang saya sa kanyang mukha. Matagal na siyang nagtatrabaho sa iba't ibang proyekto kaya sanay na siya sa hirap at init ng araw. Ngunit isang gabi, may bago siyang assignment. Magtrabaho sa gabi sa isang malaking building project na kailangang matapos agad. Hindi siya nagdalawang isip. Kaya ko to, sabi niya sa sarili. Kailangan lang magtulungan ng lahat at mabilis tapusin ang proyekto. Dahil sa urgency ng proyekto, lahat ng mga construction workers ay nagtatrabaho sa gabi. Si Marco, na madalas magbiro at magpasaya sa ibang kasamahan, ay na-assign sa isang parte ng site kung saan mas tahimik, malayo sa ingay ng ibang mga makina. Sabi sa kanya ng foreman, "Marco, ikaw muna dito ha? Kailangan magtulungan tayong lahat. Huwag mong patagilid na magtulungan." Hindi niya inisip na may mali sa lugar na iyon. Sinimulan niya ang kanyang trabaho. Nag-umpisa sa pag-ayos ng ilang mga gamit at kagamitan. Habang gumagawa siya, natanaw niya ang mga lumang bato at mga lumang bakod na hindi niya binigyan ng pansin. Ngunit habang umaga ng gabi at ang mga ilaw ng construction site ay kumikislap, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. Matapos ang ilang oras, may narinig siyang mga hakbang pero mag-isa lang siya sa site. Sino kaya yon? Tanong niya sa sarili. Baka naman isa sa mga kasamahan ko. Subalit nang silipin niya ang paligid, wala siyang nakitang ibang tao. Tanging ang tunog ng kanyang martilyo at ang ingay ng makina ang naririnig. Hindi na niya pinansin at nagpatuloy sa trabaho. Nasa kalagitnaan ng trabaho, napansin niya na may mga lumang bato sa isang bahagi ng site na parang may mga kakaibang guhit at mga simbolo. Tinanong niya ang mga kasamahan niyang mga matagal nang nagtatrabaho sa lugar, ngunit wala namang nagbigay linaw. Lahat sila'y tahimik, parang may itinatagong sikreto. Hindi na rin ito pinansin ni Marco dahil iniisip niyang baka ganun lang talaga ang lugar. Dahil nga matagal nang abandoned. Pero habang ang mga ilaw ng kanyang flashlight ay naglalakbay sa madilim na lugar, napansin niyang may ilang bagay na tila hindi maipaliwanag. Ang mga gumugulong na kawad, ang mga naglalakad na anino sa gilid ng kanyang mata, at ang malamig na hangin na dumaan na para bang may mga kasamang hindi nakikita. Ang takot ay nagsimulang pumasok sa puso ni Marco. Nang lumingon siya, nakakita siya ng isang matandang puntod na hindi niya pa nakikita kanina. Sa ilalim ng puno, may isang lumang kahon na nakabaon. Puno ng takot, nagdesisyon siyang buksan ito. Nang binuksan niya ang kahon, tumambad sa kanyang harapan ang isang lumang larawan. Isang larawan ng isang pamilya. Ngunit may isang babae na nakatayo sa likod nila na hindi nakalabas ng mabuti sa larawan. Ang mata ng babae ay hindi normal. Parang may kakaibang kabang sa loob. Dahil sa takot, itinapon ni Marco ang kahon at tumakbo palayo. Ngunit habang tumatakbo siya, parang may mga tinig na naririnig siya. Mga bulong sa dilim. "Huwag kang aalis. Huwag mong iwan ang lugar na to." Habang papalapit siya sa exit ng site, nakaramdam siya ng malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napabaligwas siya, ngunit wala siyang nakitang tao. Hindi na siya makagalaw, at ang kanyang katawan ay parang nahirapan na lumingon. Bago pa man siya makapagsalita, narinig niyang muling umuungol ang hangin at may isang boses na nagbulong sa kanyang tenga. "Hindi mo na kami kayang iwan." Sa takot at panghihina ng loob, tumakbo siya palabas ng site at hindi na lumingon. Nang makarating siya sa labas, halos hindi na siya makahinga. Alam niyang
may sumpang nakatali sa lugar na iyon at hindi na siya babalik pa. Kinabukasan, nagpasya siyang magbitiw sa trabaho at hindi na bumalik sa construction site na iyon. Ang mga nangyaring iyon ay nag-iwan ng matinding takot sa kanya at kahit ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala sa nakita at naramdaman niya sa madilim na gabi. Hanggang ngayon, hindi niya alam kung anong nangyari sa lugar na iyon. Pero isang bagay ang tiyak, ang takot ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Kaya't si Marco, pagkatapos ng gabing iyon, ay hindi na muling bumalik sa trabaho. Hindi niya kayang harapin ang mga multong nanatili roon. Kung gusto mong marinig pa ang mga katulad ng kwentong ito, mag-subscribe na sa aming channel at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento. At tandaan, huwag mong gawing biro ang mga lumang kwento. Baka ikaw naman ang susunod